Okay, isang mapagpalang araw mga teknisyan, mga kadaway, mga master. Meron po tayo ditong repair na freezer. Ito po ay Condura. Ayan. Tapos inverter type po ito. So, ang problema nito nung una ay may time na umaandar, may time na ayaw umandar. So, nirepair po natin. Tapos, pinalitan natin ng optocoupler. Bale, mahigit 1 day lang yung kanyang andar, tapos namatay uli. So ngayon, bumili tayo ng bagong board, dumating na. Kaya atin po itong papalitan ng bagong board. So ito po ang bago nating board. Okay, so tatanggalin ko muna ito. Itong mga screw na yan na 5 piraso. Ito na po, nabuksan na natin. So, kunan natin ang amperahe bago natin papalitan. Okay, so set muna natin sa ampere. Ayan, tapos off muna natin yan. Ayan, off muna natin. So, ipakita ko lang muna sa inyo na totally hindi na gumagana yung kanyang board dito po. Yan, saksak muna natin. Ayan. Tapos i-on natin dito. Ayan, umilaw. So, wala na. Ayaw nung umandar. Kahit pihitin pa natin yan. Ito kasing switch na to na fast freeze ay, kumbaga, itong thermostat na to, naka-direct na ito pag i-switch ito. So, naka-direct na. Yan. So, ayaw talaga. Okay. So, buksan ko muna ito dito. Kasi may blinking yan sa loob. Bilangin natin yung blinking. Ito po, na buksan na natin. So, bali ayun yung kanyang blinking. Ayan, so bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nasa 10 blink po ito. Ayan. So, pero hindi umaandar ang kanyang Sige nga, ulitin nga natin. Bunutin ko muna. Ayun, nagbi-blink pa rin. So, antayin muna natin mawala na yung blinking na yan. Kasi meron pang voltahe kasing natira yan. Kahit nabunot na natin. Ayan o. Ayan. So, wala na, hindi na umilaw. Okay, saksak natin ulit. Ayun. So, ganyan lang yung blink niya. Kapag hindi pa naka-on yung thermostat. Ganyan lang yung blink. Okay, atin po itong i-on yung thermostat. Ayan. So, bumilis yung kanyang blinking. Hawakan natin yung compressor kung aandar o hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nasa 10 blink po ito. Okay. So, palitan natin ang board yan. Bale, ito yung board. Ayan. Yan ang palit natin. Okay, so tanggalin ko muna, i-pause ko lang muna ang video. Tanggalin ko lang yung board. Okay, ito na, tanggal na natin. Ayan, so ito naman yung bago natin. Ayan, halos parehas na parehas. Ayan. Kaparehas talaga yung mukha. Ayan. So dito lang sila medyo nagkaiba dito.
Sa kanya dito mga malalaki ang kapasitor. Yan. Okay, sige. Ipalit ko muna ito. So, marami pala yung pinagkaiba niya. Ito maliit yung system. Ito malaki. Tapos itong MOSFET na to, tatlo dito, tatlo sa likod. Ito yung bago eh. Ito yung luma. Ayan, dito lahat yung MOSFET. So, sana gumana ito. Okay, kabit ko muna. So, sakto naman siya dito sa ano, sakto naman sa casing niya. Okay, ito na po. Bale, ano pa lang yung kinabit natin. Ang kanyang terminal doon. So, hindi pa natin na fully close yung kanyang board. Kasi baka hindi siya umandar eh. So, ngayon, testing na natin siya. So, ito naka-off muna ito lahat. Yan. Naka-off po yan parehas. Tapos, ito nakasaksak siya. Pero hindi pa na switch on yung ano natin. Extension. Okay. So, pindutin ko na po. Ayan, umilaw na. Ayun, umilaw na rin. Ayun, umandar. Umandar po ang compressor. Ayan. Umandar po siya. Tapos, hindi pa natin dito na ano, na switch. So, basta ang function po nito, halos magkaparehas. Pero, ang function kasi nitong, ano na to, thermostat dalawa. Bale, magsiswitch siya. Tapos, pwede siyang mag-open uli kung sakaling ma-reach na yung settings. So, halimbawa, ang settings natin ay 40 or number 3 or number 4. So, pag naabot na niya yung lamig, pwede siyang mapatay. So, ito, bale, fast freeze. Pag pinindot po ito, wala na pong saysay itong ano, itong thermostat. Bale, hindi na po totally mamamatay yung motor. Kasi, naka-direct na po ang connection niyan. Bale, naka-parallel po kasi sila ng connection. Ayan, so tuloy-tuloy po ang kanyang andar. Ngayon, subukan nating kahit saan naman dito kasi ang ang i-on, parehas lang man kasi. So dito tayo sa thermostat. Ayan. Ayun, so mas bumilis pa po. Mas bumilis pa ang takbo ng motor compressor. Ayan, kumbaga may lakas na siya. Ito mainit na. Malabaab na. Okay, so patayin ko muna. Tapos i-close ko muna ito. Ibalik ko muna ito. Ayan, patayin muna natin. Ayan. So ibalik ko lang muna yan para ma-plaster na natin. Okay, ito. Bali, nakabit na natin yung board nya. So, ito, pinatay na rin natin yung dalawa. Ayan. So, saksak natin. Dito banda kasi maluwag dito eh. Dito tayo. Ayan, medyo masikip. Ayan, pindutin. Ayan. Ayun, mandar. Gumalaw siya. Tapos, ito naman ang ano natin. Ipindutin. Yan. So, bumilis po ang takbo ng compressor. Ayan. So, takpan ko na yan muna. Tapos, hayaan ko lang muna nakasaksak. Tapos, tingnan natin mamaya doon sa loob. Yung kung lalamig siya. Okay, so tatakpan ko muna yan. So ito, bale dito tayo sa ano, set na natin ito sa number 5. Tapos pwede na natin patayin ito. Yan. Yan, tuloy-tuloy oh.
Okay, so bale advise na natin yung may-ari na pwede na lang i-fold dito, pero wag na lang itong gamitin. Kasi kapag pinabayaan kasi talaga ito na dito nakapindot at totally hindi talaga mamamatay yung motor, maliban na lang sa burn out o di kaya bunutin dito. So ang purpose kasi nga nito ay kung ito lang ang naka-on, kahit sa number 8 pa ang settings natin, kung maabot na niya yung lamig, automatic magpapahinga yung motor. Okay. Sige. Takpan ko lang muna yan. Okay, magigit 30 minutes na po yung observation natin. So, bubuksan na po natin. Ayan. Ayan, malamig na. Nagkapawis na yung salamin. Tanggalin ko muna to. Ayun. Lamig na siya dito. Ayan. Malamig na siya. Anak, mapansin nyo. So, hanggang dito pa lang yung lamig niya. Wala, hindi pa umabot dito sa taas. Pero malamig na siya. Ayan, malamig na dito. Ayan. So, pasensya nga pala kung hindi ko kanina nakunan ng amperahe. Medyo na-excite kasi tayo kanina, or nakalimutan ko talaga na kawitan ng kunan ng amperahe. So at least tuloy-tuloy naman siya. Ayan, mainit dito. Mainit. So doon sana yung pinaka-ebidensya ko sa inyo, yung sa amperahe. So pero tuloy-tuloy na po yung andar niya. Okay, sige. So hanggang dito na lang ang video natin. So God bless po sa inyong lahat.